paghanga ay normal lamang sa ating mga tao. Pero, ang paghanga ng mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata ay hindi. Hello po, Tita Ron. Ako si Pebby. Ang karanasang ito ay nangyari noong ako'y nasa high school pa lang. Kadalasang tawag nila sa akin ay Peb. Hindi naman ako yung tipo ng babae na sa unang tingin pa lang ay mapapansin agad dahil sa kape kong kulay, maitim at kulot na buhok at payating katawan. Ang bahay namin ay malayo sa aking eskwelahan dahil ito'y nasa bundok at malayo sa mga kabahayan. Gayunpaman, ay hindi pa rin ito mababawasan ng aking pagiging porsigido na pumasok sa eskwela. Maaga na akong naulila sa ama at tanging ang aking ina na lamang ang gumagapang para sa aking pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga gulay sa bayan ang paraan upang kami ay mabuhay. Tanging ang pangangailangan lamang namin ng kaya ng budget mula sa kita niya sa pagtitinda. At kapag naman may mga nagpapalaba kay inay, ay dyan lamang kami nakakabili ng mga gamit sa loob ng bahay. Nay, papasok na po ako sa eskwela. Pagpapaalam ko kay inay na abala sa paghahanda ng mga gulay na dadalhin. O sige anak at mag-iingat ka. Umuwi ka na maaga ha. Wika ng ina ni Pebby. Sa paglalakad ni Pebby papuntang eskwela ay parang hindi ito mapakali dahil pakiramdam nito ay parang may nagmamasid sa kanya. Palingon-lingon siya habang naglalakad, ngunit sa huli ay hindi niya na lang ito binigyan ng focus. Baka guni-guni ko lang. Bulong niya sa sarili at binilisan ang paglalakad. Matapos ang kalahating oras ay narating din ni Pebby ang eskwelahan. Subalit parang hindi pa rin napapawi ang kanyang nararamdaman. Ang presensyang kanyang pinapakiramdaman kanina pa ay hindi pa rin nawawala. Peb, huy, ayos ka lang ba? Tanong ng isa niyang kaklase na babae. Ha? Bakit naman? Nauutal na bigkas ni Pebby na parang wala sa sarili. Tinatanong ko lang kung ayos ka lang ba? Kanina ka pa dyan tulala. Ano bang iniisip mo? Wala. At pumasok ang kanilang guro. Peb, di ka pa ba uuwi? Tapos na yung klase. Tapos na ba? Ano bang nangyayari sa'yo at para kang nahipnotismo? Ewan ko, Joanne. Parang bigla na lang sumama yung pakiramdam ko. Ganun ba? Kaya siguro parang wala ka sa sarili. Lumiban ka na lang kaya muna bukas para makapagpahinga ka naman at ako nang bahala na magpaliwanag kay ma'am. Nag-aalalang sabi ni Joanne. Ayokong lumiban, Joanne. Baka mahuli ako sa talakayan. Huwag kang mag-alala, bibigyan na lang kitang notes bukas ng hapon. Talaga? Salamat, Joanne. No ka ba? Magkaibigan kaya tayo. Sige na, uwi na tayo. Ang layo-layo pa naman ng bahay nyo at nilalakad mo pa. Sumakay ka na lang ng tricycle, ako nang bahala sa pamasahe. Naku, wag na, Joanne. Nakakahiya naman sa iyo. Bawal tumanggi, Peb. Tara na. Huwag palampasin ang susunod na karugtong ng nakakakilabot na kwento, mag-subscribe na sa aking channel, 2 Ron Stories at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong istorya ng kababalaghan. O maaari din kayong mag-send ng inyong nakakakilabot experience through my TikTok account.